And we are recording. Hello, my dear! Hello, mga my dear Libra. November 8 hanggang November 14, 2024, mga my dear Libra. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Libra na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Para akong banlag pag dito ako nakatingin. Pag dito naman, walang problema sa banlag. Pero para lang akong banlag. Anyway. Okay. Umpisahan natin, my dear, sa pagkuha ng oracle card. Okay. Let us try different way of getting your card. Okay? Let me see, my dear Virgo. My dear Libra. Ano ba? Anong ginagawa mo, Virgo? What are you doing inside my mind? Okay? May issue ka ba kay Virgo? Okay. Tingnan natin ha. Okay. I wish things could be different. Yun ang oracle card mo, my dear. Okay? So, there's a tendency, my dear, from November, from November 8 hanggang November 14, my dear, you are wishing na sana hindi na lang nangyari to. Sana hindi na lang ganito. Hindi ko alam bakit, my dear, pero parang may ganun ka na eksena. I wish things could be different. Okay? Medyo naka-reverse lang yan sa'yo, my dear, kasi ang gamit ko ngayon ay front cam because kailangan ko makita ang aking sarili. Okay? Next na oracle for you, my dear Libra. Sana hindi mo na nakilala si Virgo. O sana hindi mo na nakilala yung isang zodiac sign. Somewhere like that. Okay? This love scares me. Uy! This love scares me. So, parang ka natatakot. Parang nagmanifest yung sinabi ko. Na sana hindi mo na lang siya nakilala. Sana hindi mo na lang siya... Alam mo yun, sana hindi na lang nag-cross yung landas nyo. Parang gano'n na nakukuha ko, my dear. Okay? So, marami sa inyo mga my dear Libra ang nagwi-wish na sana hindi na lang naging ganito yung sitwasyon. 'Di ba? Sana hindi ko na lang siya nakilala. And marami sa inyo natatakot sa love na nararamdaman ninyo. Kasi there's a tendency, my dear Libra, na baka hindi mo makontrol yung bugso ng iyong damdamin. Okay? So, let's go tayo, my dear. Ngayon, ang problema is, anong card ang gagamitin ko? 1, 2, 3. Number 3. Nangingi ako ng tulong. 1, 2, 3. Nangingi ako ng tulong. Kasi, nakaka-overwhelm yung mga cards. Okay? Okay, let me see. Somebody's here with me. Let me see, my dear Libra. Ang gagawin natin, my dear, is maglalatag ako from November 8 hanggang November 14. Isang baraha or posibleng more na baraha, my dear, ang lumabas. Depende kung ano yung mahuhulog. Basta, iisa-isahin natin yung araw na yan from November 8 hanggang sa November 14. Okay? Okay, let's do a little bit cleansing. Okay. Let's go, my dear Libra, November 8. And yes, maaga yung reading natin kasi marami kayo. Dati kasi first 15 days, diba? First 15 days and second half. And then ginawa ko siyang weekly, 7 days, 7 days. So, expected mo na medyo maaga yung ibang mga reading. Okay, we have here the energy of the Three of Wands and the Hangman. My dear, marami sa inyo ang parang mag-move. I can see na parang may travel ng November 8. Meron kang gustong puntahan. Ang kasama nga sa ilalim is the Hangman. Okay? So, pag pinagsama mo itong dalawang card na to, it is an energy, my dear Libra, na umaalis ka sa energy ni Hangman. Isang sitwasyon na hindi mo gusto. But,
iko-correct ko lang yung energy ni Hangman, mga my dear Libra. Si Hangman, hindi naman siya as in like negative. Of course, hindi mo gusto na nakasabit kang nakatiwaret, my dear Libra. Pero, nandiyan ka sa sitwasyon na yan kasi meron kang kailangan matutunan. Okay? And kung i-connect ko siya dun sa dalawang oracle card na nakuha natin kanina, my dear Libra, there's a tendency na kaya mo nakilala or kaya ka na in love or kaya ka natatakot ngayon kasi meron ka na mga natututunan. Diba? Hindi ko lalo kung sasabihin ko. No? Kasi parang ang hirap niyang i-connect. Bakit ka natatakot sa energy ng love? And bakit ka nag-wish na sana hindi na lang nangyari itong mga bagay na to? Diba? Maraming mga tao ang thankful sila. Pero, let us just focus tayo sa energy ng November 8. Okay? Doon lang muna tayo sa November 8. And then, saka natin siya i-conclude. Kasi ang hirap mag-conclude ng isang buong reading, my dear, nang iilang piraso lang ang card na nasa table natin. Okay. 3 of Wands. Energy ng travel. Baka meron kang pupuntahan. Moving forward. Moving on. Pag-alis sa isang sitwasyon na posibleng hindi mo gusto. Posibleng energy of awakening, my dear Libra. Baka natauhan ka na or nagising ka na sa katotohanan. Okay. Let me see. November 9. Okay. November 8 is Friday and November 9 is Sabado. I love you, Sabado. Kahit buong linggo. Let me see. The Two of Swords. Kasama sa ilalim is the Ten of Pentacles. Okay. Ten of Pentacles. Family energy. Two of Swords. So, sa energy kasi ng Two of Swords, my dear, pakiramdam ko dito, parang nagtitake ka ng time, my dear, sa November 9 para i-analyze yung mga sitwasyon. Okay? And, I think marami talaga sa inyo, my dear, sa November 8 hanggang November 14, ang nag-wish, my dear, na sana hindi na lang nangyari itong mga bagay na to. Pero, sad to say, my dear Libra, nangyari na yung nangyari. Nandyan na eh. Kumbaga, the damage has been done, nandiyan na siya, nakilala mo na yung tao, nangyari na yung eksena. So, ano pang gagawin natin? So, ang nakukuha ko dito, my dear, pagtungtong ng November 8 is, parang, sige na nga. Parang ganon. Okay? Susubukan ko na lang lusutan tong sitwasyon na to or gawa ng paraan tong sitwasyon na to. Iba yung eksena ng November 9. Ang eksena ng November 9, my dear Libra, is more on parang you are taking time na i-analyze yung sitwasyon, especially sa loob ng pamilya. Okay? So, kasi ang kapartner niya is Aray. Ang kasama niya is Aray. The Ten of Pentacles, which is related sa energy ng pamilya. So, more on family affair, yung energy, my dear, ng November 9. Meron ka mga bagay na posible din relationship, di ba? Relationship is energy of family. Pero, ang una kasi na energy na nakuha ko, my dear Libra, is more on connected sa energy ng pamilya na literal na pamilya. Like your nanay, tatay, kapatid, ate, kuya. Because this is the energy of the Ten of Pentacles. Okay? So, sa energy ng November 8, sumasakay ka sa Agos, di mo na kayang baguhin, so sasakay ka na lang. Pero nakukuha ko na marami sa inyo magkakaroon ng awakening, realization, so on and so forth. And parang dire-diretso na lang siya. Ganunin na lang natin. Dire-diretso siya hanggang November 9. Okay? Pero ang mas focus mo kasi is more on mga issue na may kinalaman sa relationship and family. Okay? Tatanggapin mo ng November 8. Pero at the same time, nag-iisip ka ng November 9 kung bakit kaya nagkaganon? Parang ganon na nakukuha ko, my dear. Posible may mga issue na may kinalaman sa usapin ng pera. Kasi this is the Ten of Pentacles. Baka meron mga tao na nag-aaway-away ng dahil sa pera o relasyon na nag-aaway-away ng dahil sa pera o nagkakaroon ng lamat ang koneksyon, my dear Libra, ng dahil sa pera. And ganun lang muna. Dun muna tayo. Let's go tayo sa energy ng November 10. Okay? November 10. Uy, munti ka na mahulog. The Sun card. Energy ng new beginnings. Alam mo, my dear Libra, sa
Sa November, ayan o, Four of Wands, energy of stable. Alam mo, ang ganda ng energy para sa'yo. Pero I think, November 10. Focusan muna tayo sa November 10. Ito na naman yung mga energy, nagmi-mix na naman siya. November 10 is energy of new beginning. Sabi ko nga ganon, mag-go with the flow ka na lang. Pero may isa pang energy na pumapasok, my dear, sa energy na November 9. Which is yung energy ng Two of Swords. Okay? I think nagtatanong ka dito kung bakit meron mga membro ng pamilya or kahit mismong karelasyon mo. Remember that this is a general reading, my dear Libra. Na bakit parang ayaw kanilang maging masaya. Yun na nakukuha ko na energy. I wish things could be different. Kaya pala nagwi-wish ka. Kasi, itong mga tao na to, mahal mo eh. Ibig sabihin, may something sa heart mo. Pero, parang hindi mo maintindihan, my dear Libra, bakit ganun? Bakit, pag ako gusto kong umangat or something, kasi Ten of Pentacles yung kasama kanina eh. So, ibig sabihin, nagtatanong ka, bakit ganun? Bakit nagiging issue ang pera? Parang ganun na nakukuha ko. But so far, let us just focus on the energy. Ayan. November 10 is energy of achievement. Meron ka ma-accomplish yung November 10. And there's a tendency na baka meron mga tao na hindi masaya na meron ka ma-achieve na November 10. Okay, let's go tayo. November 11. I think very highlighted tong November 11. Okay? Kasi bakit? May number 11 over here. That this love scares me. Teka. Meron nag-flip dito. The King of Cups. The very understanding and loving na card. Iniintindi mo pa rin. I think may issue talaga dito eh. May issue. This love scares me. This love scares me. November 11. Parang may ine-expect ka, my dear, na magbago ng November 11. Okay? Parang gano'n nakukuha ko. Parang may ine-expect ka na magbago. Siguro sa loob ng pamilya or sa loob ng relationship. Yun ang nakukuha ko dito. And nararamdaman ko, my dear, parang na-hurt ka. Parang nasasaktan ka. Kasi ikaw, you are willing, my dear Libra, na mag-new beginnings. Pero may mga tao na parang ayaw nilang mag-new beginnings. Parang gusto nila mag-stuck lang doon sa nakaraan. Yun ang nakukuha ko lang dito, my dear. Okay, kunin natin yung ibang mga cards. November 12, lahat ba ay nakakasunod? Okay. So, kung hindi nakakasunod, ibig sabihin hindi para sa'yo to. Okay. So, let's go tayo November 12. Is the Knight of Pentacles and the Ace of Cups. Okay, kukunin ko na rin yung energy. Okay, November 12. And the Ace of Cups. Taga lang, my dear, nagpa-plot yung line. Nagpa-plot yung line. Wait. Wait. Naghahalo-halo ng energy. Wait lang, my dear. I'm really sorry. I need some help. Sabi ko na eh. The Ace of Cups. The Ace of Cups. The Ace of Cups. The Ace of Cups. The Seven of Swords. The backstabbing energy, my dear. Uy! Mag-iingat ako, my dear, from November 8 hanggang November 7. November 14, okay, yun na nakukuha ko, my dear. There's a tendency na meron mga tao na ayaw ka talagang makamove on galing sa energy ng past. Yes! Ayaw ka nilang makamove on from energy ng past at gusto nila, my dear, na parang sayangin mo ang buong buhay mo na kumapit sa energy ng past. Which is, hindi naman makakatulong sa'yo yun. Yun na nakukuha ko, my dear. But so far, ang ganda nung line-up ng energy mo, my dear. You are decided energy ng November 8 na mag-move forward at tanggapin na lang, my dear, maski hindi mo gusto ang sitwasyon. Pero November 9, you are questioning kung bakit meron mga tao na ganito.
Or bakit ganito yung sitwasyon? Energy ng November 10, nag-energy ka ng new beginnings sa energy ng Sun. Ibig sabihin, may nangyari or meron ka na-achieve ng November 10. Pero, once again, meron mga tao na hindi nila nagugustuhan yung achievement mo o yung magandang nangyari sa'yo or yung good news na nangyayari sa'yo. November 11, 12, 13, 14, tama, is the energy of the King of Cups. Ito yan. So, pinipilit. Nakita mo kung gaano ka-stable yung upo dyan ni King of Cups habang humahagupit yung alon. Yung energy ni King of Cups, it's you. Iniintindi mo pa rin hanggang ngayon. Bakit kaya? Anong meron sa akin? Anong meron? Bakit ganito? Bakit parang okay naman ang lahat, pero bakit pagdating sa iba, parang hindi okay ang lahat? Parang ganon. Parang, posible din may maramdaman mo rin, parang hindi enough. Yung mga ginagawa mo, parang hindi enough. Parang kulang, parang hindi sapat. Okay? But so far, iniintindi mo pa rin, kasi baka kulang lang sila sa bakuna, or baka hindi napainom ng tiki-tiki, or something, or sadyang nasa dugo lang talaga nila ang pagiging inggitera, or pagiging inggitero, na hindi nila kayang maging masaya sa mga bagay na meron ka as of this moment. Sa energy ng night, this is more on finally deciding na ayaw mo na. Ayaw ko nang ma-involve, wala na akong pakialam. Dead makutur ang energy ng November 12. Pero, sabi ko kanina, parang nagpa-flat yung energy. Nagpa-flat yung energy, may something. May something na parang ayaw ka niya, my dear, na ayaw niya na mag-let go ka. Parang, hindi, walang magbabagong taon sa pamilyang to. Parang ganun yung nangyayari. Walang magbabago sa pamilyang to. Walang magbabago sa relationship na to. Walang mag-move on. Mananatili tayo dito sa toxic na energy na to. Kung hindi ako yayaman, hindi ka rin yayaman, Libra. Parang ganun. Teka, may magalaw. Parang ganun na nakukuha ko, my dear. Okay, let's go na tayo, my dear. November 13. Last 2 cards na lang tayo, my dear. Kaya nagtatanong ka, bakit? Bakit pa kita nakilala? The 6 of Pentacles and the Ace of Cups. Nababalance mo na, my dear, yung usapin ng pinansyal. Dahan-dahan ka ng nakakahinga. Sa energy ng November 8 hanggang November 14, dahan-dahan na, my dear, na umaayos yung flow ng life mo. Yay! Pero, yun nga, because of acceptance, I think, my dear. Because of acceptance. Ano ba yung gumagapang? Matamis ba ako? Sweet ba ako? Okay. Because of acceptance. Okay. Acceptance siguro, my dear, na parang hindi mo na mababago tong mga tao na to. O hindi mo na mababago tong sitwasyon na to. Kumbaga parang hindi mo kayang baguhin kung ano nangyayari sa labas. Ang kaya mo baguhin, my dear, yung sarili mo. Pero yung kagaya na sinasabi ko kanina, my dear, dahil sa energy ng 7 of Swords, my dear, kahit i-search mo to, my dear, this is an energy of backstabbing energy. Ito yung nararamdaman ko kanina, my dear, kanina pa, na parang may tao na nagmamasid sa'yo from the distance. Okay, like, inoobserbahan ka niya, binabantayan ka niya, nakikibalita siya, or nag-i-stalk siya, yun na, tingnan mo yung 7 of Swords. And hindi siya masaya na dahan-dahan ka na nakaka-move on. Hindi siya masaya, my dear Libra, na naging new beginnings ka. Na meron kang mga achievement, na meron kang mga success, and so on and so forth, di ba? Nagdadasal ka, my dear Libra, na sana hindi na lang nangyari lahat to. Pero wala tayong magagawa. Nangyari nang nangyari. Dito sa energy ng this love scares me, nakakatakot kasi, my dear, yung love. Pag nagmahal ka ng isang tao, tapos yung tao na yan sinaktan ka, nakakatakot yung love. Kasi because of love, nakakalimutan mo, minsan ang sarili mo. Tama? Kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. Minsan nagiging bulag ka. Niloloko ka na, ginagago ka na, binabackstab ka na, okay lang. Kasi love mo.
natatakot ka, my dear. Natatakot ka kasi yung love na yun, hindi pinahalagahan. Yun na nakukuha ko lang, my dear, ha? This love scares me. And there's a tendency na baka magkaroon ka rin ng mga traumatic something sa mga taong darating sa'yo in the near future. Mawawalan ka ng tiwala, hindi ka na masyadong magmamahal, kasi sinasayang lang naman yung love mo. Okay? Last card tayo. Wow, ang haba, my dear Libra, 20 minutes. Kaya, no comment. Sabi ko sana, no comment. Huwag ka na mag-comment, huwag ka na magsalita. Okay, my dear Libra, last card tayo, my dear. The Three of Swords. Kuha mo. Dismayado ka, my dear. Anong partner nito? The King of Wands. Dismayado ka, my dear. Kasi ang energy ng King of Wands is energy of achievement. Sabi nga ni King of Wands, kung anong gusto ko, makukuha ko. And dismayado ka, hindi dahil, kung ito lang yung dalawang card, my dear Libra, na lumabas, sasabihin ko, my dear, na hindi mo nakukuha lahat ng gusto mo. Pero, my dear, nakukuha mo lahat ng gusto mo kasi meron kang Three of Wands, meron kang Sun, meron kang Six of Pentacles, meron kang Knight. Ang ganda ng mga cards mo. Ito lang. Dismayado ka, my dear, kasi bakit? Merong mga tao na hindi masaya, the Five of Wands, sa mga achievement mo. And ang problema pa dito, my dear, ang masakit pa pala dito, my dear Libra, is posibleng itong mga tao na to ay malapit sa puso mo. Wala tayong magagawa, my dear. Sabi pa nga nila, minsan, or kadalasan, kung sino pa yung malapit sa'yo, sila pa yung ayaw na umasenso ka. Totoo yan. Okay? So, my dear Libra, hindi ko na ito papaabutin ng 1 hour dahil masyado na mahaba ang ating reading. My dear Libra, yan ang reading mo from November 8 hanggang November 14. Somehow, my dear Libra, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear.